katuwang ng Commission on Election. At nasa linya po natin ang National Coordinator ng PPCRV o ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, si Dr. Arwin Serrano. Doc Arwin, magandang umaga. Si Milky po. Magandang umaga rin, Milky, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo. At maraming salamat sa panayam na ito. Opo. Doc Arwin, I'm sure ang PPCRV in coordination with COMELEC ay talagang maghahanda at naghahanda kaugnay nitong eleksyon bukas. Ano pa ba yung mga last minute na napag-usapan po ng PPCRV at ng COMELEC para ho sa ganun ay matiyak na magiging maayos, mapayapa ang eleksyon po natin bukas? Well, isa na dito, Milky, yung mga naglilipa ng mga disinformation campaign or fake news sa social media. At nakikita ko nga ito at nabibigyan din ng pansin yung mga lumalabas na ito, hindi lamang galing sa COMELEC, kundi galing din sa aming mga hanay ng mga volunteers. At nababahala din ako kahit papano kasi malaki ang epekto nito doon sa mga makakabasa at baka paniwalaan itong mga iba't ibang klaseng lumalabas sa social media natin for the last 4 or 5 days na. Matindi po talagang epekto ngayon ng disinformation, fake news sa SOCMED, Doc Arwin. So ang panawagan ng PPCRV at ng COMELEC ay maging mapanuri pa rin ng ating mga botante at huwag maniniwala sa mga lumalabas pong mga balita sa social media na yung iba talagang, kung titignan mo, Doc Arwin, parang totoo hindi ba? Yes, na ginagamit yung muka. Pagkatapos pag nagsalita, ay akala mo siya yung nagsasalita, pero ito po ay na-splice na mga kumbaga ay audio. Pag titignan mo, siya ba talaga yan? Ito ba yung ini-endorso niya o ito ba yung sinasabi niya laban? Halimbawa sa isang kandidato. So ano po ang mga ano po yung mga kumbagay panuntunan na gagawin po ng COMELEC at ng PPCRV, iba pang election na watchdog para hindi po makahimok ito ng mga botante na alam po nating ang dalang balita ay puro mga negatibo? Yes, pagka meron ako kagad na kikita o kaya meron mga pinaparating sa akin, agad-agad ko kagad sinasagot ito. Parang sa gayon, hindi na nila ito papatulan at harinawa hindi nila ma-share sa mga iba pa. Kasi alam naman natin na kapag mas maraming lumalabas na ganyang impormasyon, pag tagal-tagal, yung kasinungalingan nagiging katotohanan na. At yan ang hindi maganda. Marami rin, Milky, na lumalabas bukod sa mga binabanggit mo. Yung sa'yo, medyo sophisticated na May gamit na ng AI. Oo, may AI na. Yung isasabi ko kasi is more on the, halimbawa, yung tamang pag-shade ng mga balota, yung mga ginagawa na lumalabas na nung nagkaroon ng final testing and sealing, bakit daw hindi buwibilang ng tama yung makina. Meron din mga ganyan lumalabas. Meron din, halimbawa, itong particular na kandidato na ito o kaya itong grupo ng kandidato na ito o kaya itong party list na ito ay dinisqualify na ng COMELEC. So merong mga ganyang mga naglilipana at sayang naman kasi nagsumikap yung mga kandidato, nagsumikap yung mga political parties and party lists. Pagkatapos bago ilang araw bago maghalalan ay maglalabas ng mga ganitong mga maling mga impormasyon at yun nga, fake news talaga. Meron ding mga iba na sinasabihan sila na magiging magulo ang eleksyon. Yung mga makina hindi masyado na test na test ng husto.
Yung mga yan, nakaka-apekto rin yan doon sa kumpiyansa ng mga botante at doon sa paniniwala ng mga kababayan natin na pinaghandaan talaga ito ng gusto at hindi ito parang pagkahuling araw ay bigla mo lang na sisiraan at ang purpose ay para Malito. at mawala ng kumpiyansa at kredibilidad yung magiging resulta ng halalan. Yan ay hindi magiging maganda doon sa napakahabang panahon ng preparasyon, and then sa mga ganitong mga iglap ay parang Masisira. apektuhan mo na talaga ng sobra. Nababanggit mo yan, Doc Arwin, kasi ang pinakahuli na biktima ng fake news, disinformation, yung party list, hindi ba pwede ko mabanggitin? Bayan muna na ang sabi ay disqualified daw sila. Marami pang ilang mga party list group, ilang mga kandidato ang sinasabi. So ito po ay sabi nga ni Doc Arwin ay hindi totoo, at kung meron mang i-disqualify, magmumula po yan mismo sa tanggapan ng Commission on Election. Yes, at sa aking pagkakaalam, wala nang lumabas pa na additional disqualification either sa isang kandidato o sa isang party list. At itong mga itong mga anunsyo na ito ay hindi maganda at hindi patas. So dapat na sabihan agad na ito ay mali, ito ay kasinungalingan. Kasi kung hindi, baka nga paniwalaan na totoo na nga yung mga ganong mga paratang o kaya ganong mga anunsyo sa lalo na sa social media. Ako, dapat talaga maging mapanuri ang ating mga botante. Kaya nga naisip ko si Doc Arwin ngayon, paalala sa ating mga botante na pupunta bukas sa mga polling precinct. Ito ang tatanong ko sa iyo, Doc Arwin, bago tayo mag-pause for a commercial break. Ang mga Gen Z, millennial, malaking porsyento ng mga botante ng midterm election. Ito ba ay magiging masasabi nating game changer sa resulta ng 2025 midterm election? Sila ba ay sapat na alam yung magiging resulta o kaya ipagpili ng mga kandidato, o nadadala rin sila sa mga napapanood sa SOCMED at nababasa? Mamaya po yan sa pagbabalik po ng Isyung Pambayan. Sa mga late tuner, ang atin pong panahon ngayong umaga, Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng PPCRV sa pagpapatuloy po ng Isyung Pambayan. Ako po si Mil Trigunan, oras sa buong Pilipinas, alas 8:31 ng umaga. (8:34 ng umaga. Ako po si Mil Trigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9. At ito po ang Isyung Pambayan. Bilang paghahanda po sa aming special coverage sa Desisyon 2025, ay nagbibigay po kami ng mga impormasyon sa atin pong mga botante para tayo po ay makaiwas sa fake news at maging tayo responsable sa atin pong nababasa sa social media at napapanood, lalong-lalo na. At sa atin pong panauhin ngayong umaga sa mga late tuner, Dr. Arwin Serrano, National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Doc Arwin, magandang umaga muli sa iyo. Magandang umaga. Opo. Sasagutin ko na ho ba yung, yung iniwan question? Unang-una, Doc Arwin. Yes. Opo. Ilan po ba ang porsyento ng mga Gen Z, mga millennial, mga kabataan doon sa kabuang bilang ng mga botante po natin ngayon? Okay. Kung ang bilang ng mga first-time voters natin, yung mga edad na 18 to 20 years old, mga around 30 to 33%
kung mga 18 to 25 years old, mga abot na yan ng mga 35%. Ba? Kung mga hanggang mga 39 years of age, abot na yan ng mga almost 40%. Mhm. So, safe to say, Doc Arwin, na halos 50-60%, di ba? Mga nakababata na mga botante. Yes, mas marami yung mga yung mga below 60 years old pababa, mas nakakarami sila kumpara doon sa mga senior citizens na boboto ngayong bukas, no? At talagang napakalaki ng porsyento at ganda sana kung ang ating mga kabataan ay mag-aalay ng isang matalinong boto. Gamitin ko na rin yung paulit-ulit mong ginagamit na salita, yung maging mapanuri. Dapat talaga tayo maging mapanuri sa ating gagawing pagboto bukas. Rinawa talagang tayo ay nakapaglista na ng ating mga iboboto para hindi rin tayo magtatagal sa loob ng presinto. Makakatulong din tayo doon sa daloy ng pila na pwedeng magkaroon sa loob ng presinto and even sa loob ng voting center. At gusto natin na hindi tayo magkakamali, hindi tayo mag-overvote at sigurado tayo sa ating pag-shade. Confident tayo sa ating mga napiling mga kandidato at naglagay tayo ng semblance ng proseso ng ating pagpili at hindi yung parang boboto lang tayo dahil sa ito yung parang sikat o popular o lumalabas sa survey o kaya yung mga tipong ito panalo kasi gusto kong iboto parang talo hindi po ganoon yon. Dapat po sarili po natin ang ating pong ginawang proseso, sarili po natin yung ating gagawing desisyon at iisipin natin ang ating pagboto ay hindi lamang para sa kapakanan ng ating bansa or ng ating bayan, kundi lalo-lalo na sa mga bagong henerasyon itong ating mga kabataan. Totoo yan, Doc Arwin, kasi sabi ko nga, almost 60% kung ibabasa natin sa binanggit mo mga porsyento kanina, from Gen Z to millennials, ang laki ng porsyento nila. Sa pag-aaral po ba ng PPCRV at ng ilan pang election watchdog, ang mga kabataan ho kasi ngayon ay mapanuri ba? O sila yung unang nagre-reshare, nagre-retweet ng mga hindi magagandang balita na dapat ay chine-check muna, may fact check. Ano po bang pag-aaral dito ng PPCRV? Kasi kung ito yung kumbaga ay karakter ng mga voters natin na mas mababa ng 60 years old, parang hindi magiging maganda rin yung magiging resulta sa pagpili ng ating mga kandidato. Napakaganda na yan talaga yung natin naging tema sana ng ating diskusyon noong mga mas maaga-aga pang panahon. Dahil nga kahit ako hindi rin ako ganon kakumbinsido pa na ang ating kabataan ay talagang pinaghahandaan nito ng gusto. Palagi ko nga na isasalarawan o naihahambing yung halimbawa ang isang kabataan na bumibili ng damit para sa isang particular na important na event like JS Prom or basta Dibu party or what. Oo. Yeah, kung ano party. Kung sila'y bumili, talagang grabe ang kanilang pagiging mapanuri sa kanilang pagpamimili. At talaga namang nagpapadala pa ng mga literato para sa gayon hingin yung opinion ng kanilang mga kaibigan o yung kung bagay ba, magulang bagay ba sa kung bagay akin to? sa kanila. Bagay ba yung kulay na to sa akin? Yes, yung fitness, tapos yung disenyo, tapos yung kulay, tapos yung lalong magpapaigting nung kagandahan nung babaeng susuot noon. Lahat yan, no? Talagang yan. Mapanuri sila Yes. Pero sa pagboto kaya, ganoon din kaya tayo
dapat nga mas grabe pa roon eh. Mm. Parang katulad din sa mga Happy Mother's Day nga ho pala para sa Uy, mga nanay na salamat, nakikinig. Doc Arwin. Oo, lalo na po sa inyo. Ngayon, kung bibili tayo halimbawa, mamalengke tayo, hindi ba ganun din tayo? Grabe tayong maging mapanuri sa ating pagbili ng ating mga bibilihin sa palengke. Para sa ating para kainin pamilya. ng ating pamilya. Oo. O, di dapat ganun din ang ating gagawing style ng pagiging mapanuring botante sa ating mga pipiliing mga kandidato magmula sa nasyonal hanggang sa lokal. Ganyan dapat, ganyan sana. Yung criteria. Yes, Oo. yes. At akmang-akma nga doon sa ano nyo ngayon, inyong tinawag ngayon para sa ating midterm election, yung desisyon. Dadaan ka dapat sa proseso para ang ultimately, ang gagawin mong desisyon, dumaan talaga. At talagang pinag-isipang talaga at ginawa mo talaga ng gusto sa abot ng iyong makakaya kung ano talaga ang magiging criteria mo at ano talagang kalalabasan ng decision mo sa pagboto mo, mapanasyonal man o mapalokal. Mga na-example ni Doc Arwin, totoo yan, yung mga kabataan ngayon, bibili lang ng damit, Doc Arwin. Ilang mall ang pupuntahan. Pupunta pa yan. Magtitingin pa yan sa sa internet. Ito pala yung bag. Ito pala uso ngayon. Bagay kaya ito sa akin? Tapos may message sa mga kaibigan. Mag-group chat pa sila. Ang tagal. Magse-selfie pa yan. Mag-selfie. Dapat ganun din sila. Papadala yung picture sa mga kaibigan niya. Ihingi pa ng opinion yan. Oo. Ganyan talaga. Dapat sana ganun din ang gagawin nila sa kanilang pagboto. O dapat yung ganyang ugali ngayon ng mga kabataan natin, mga millennial, pag magagalit tayo mga anak natin na nakikinig, dapat kung ganyan kayo kapanuri sa pagpili ng isusuot, pagkain, at kung ano pa man, ganyan din kayo maging mapanuri sa pagpili ng mga kandidato kasi ang laki na ng porsyento ng mga botante na puro mga kabataan ngayon. At sabi ko nga ito, ang game changer, di ba, Doc Arwin? Sa magiging resulta, hindi lamang ng 2025 midterm election, kundi sa mga darating pang eleksyon. Kasi ang laki na ng populasyon ng mga kabataan. Kung magiging solido nga sila sa kanilang gagawing pag-alay ng matalinong boto, iba ang magiging mukha ng ating Senado. Iba ang magiging mukha ng ating Kongreso. Ay, nako. Iba ang magiging performance at ikikilos at gagawin ng ating mga nasa lokal na ehekutibo. Yun. Kasi mapapansin nila na iba na ang timplada ng ating mga botante, lalong-lalo na yung mga kabataang botante. Oo. Yes. Wag sanang padala sa pagsumayaw sa entablado. Paborito ko yan. Artista yan Boboto ko. Dapat wag ganun dapat hindi ganon ang mga kabataan natin, mga botante. But anyway, Doc Arwin, sa pagpunta halimbawa ni nanay, ni tatay, ni lola, at lalo na yung mga kabataan na pinag-uusapan natin, ano ba ang magiging muka ng presinto bukas sa pag-shade lalo na ng ating mga balota? Paano ba ang proseso, Doc Arwin? Alam kong paulit-ulit itong panawagan ng COMELEC at ng PPCRV at ilan pang election watchdog. Paalala muli sa iyo para sa ating mga botante. Okay lang. Kahit na maging sirang plaka kami, okay lang. Sige po. Una po, meron po tayong tinatawag na early voting hours mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ito po ay dedicated para sa ating mga may kapansanan, nakatatanda at mga buntis na botante. Samantalahin po natin ito hanggat maaari dito sana tayo sa mga oras na ito bumoto. Para sa gayon, pagdating ng alas 7 ng umaga, yung regular voting hours natin hanggang alas 7 ng gabi, kung meron mang mga nabanggit ko na kabilang sa vulnerable sector voters na tiyatawag, ay konting-konti na lamang at kung pwede nga ay wala na kasi nakaboto na sila ng maaga. Kasi wala tayong makakasabay na mga nagtatakbuhan, wala tayong makakasabay na kung minsan
nagbababad doon sa mga hagdanan at Oo. na talagang naapektuhan yung ating mga mababagal na mga kumilos na mga botante. Nagsisiksikan tuloy. Yes, samantalahin po natin itong 5 to 7 in the morning. Ngayon, doon naman sa ating mga kababaeng botante, mas mainam din talaga na maaga pa lang bumoto na tayo. Parang sa gayon, tapos na agad. Hindi na tayo yung parang magpapabanjing-banjing pa. Baka mamaya hindi nyo napapansin, ang bilis ng andar ng oras, Mag-aalas 7 na pala. Doon sa ating paghahanda para pumunta sa mga voting center at para bumoto. Ngayon, ang gusto ko rin na bigyan ng pansin, kung wala pa rin ho tayong listahan hanggang sa ngayon, talagang huli na po. Pero wag ho kayong mag-alala, pwede pa ho yan. Pagkatapos nyo makapakinig dito sa programa ni Milky, gumawa na po tayo ng listahan ng ating iboboto mula sa national hanggang sa lokal. Napakahalaga po yung mga local positions na pipila pa natin. Kasi ito po yung unang tutugon at unang madadama natin na mga serbisyo sa ating lugar, sa ating pamayanan. Kaya piliin natin talaga yung sa tingin natin ay karapat-dapat ng ating napakahalagang boto. Para sa ating mga iba pa na parang nag-iisip ng negatibo o kaya parang hindi yata sila confident ng gusto, wag po kasi kailangan natin na maging mataas yung ating voters turnout. Usually, Milky, ang midterm election medyo mababa, medyo mababa siya kumpara sa isang presidential election. So, baguhin na natin ito. Pataasin natin yung voters turnout. Kung kinakailangan, mas mataas pa doon sa presidential election. Gawin natin mga 90% man lang kung kaya. Ikayatin natin yung bawat isa, miyembro ng pamilya na maging nabomoto sila at maging mapanuri sila sa kanilang gagawing pagboto. Ano po ang pagtaya ng PPCRV at ilan pang mga election watchdog batay sa inyong koordinasyon with COMELEC? Kailan po ba malalaman yung trend ng resulta ng boto? Let's say, senator party list at maging sa lokal? Okay. Dahil mabilis ang magiging transmission ng ating mga resulta sa bawat presinto at very transparent na talaga ngayon yung ating gagawing automated election, hindi lamang sa pagboto, hindi lamang sa pagbibigay ng mga dagdag na mga election returns at ganoon din sa mga dagdag na transmission servers. Most likely bago maghating gabi ay meron na yang kahit na papanong trend ng mga mangungunang mga matataas na boto ng ating mga senador. Para sa mga lokal, most likely mga ganyan din, mga bago mag 12 midnight and even mga 1 a.m. Medyo na natin yan. Makikita na natin talaga dyan yung wag lang yung parang medyo talagang dikdikan talaga. Pero bago makamadaling araw niyan ng Martes ay kita na yung mga resulta. Kaya rin ito yung aming unofficial parallel count. Tuloy-tuloy pa rin yan kahit na meron ng mga trend ng mga nanalo kasi pinaghandaan namin yan na almost 1 month ang operations namin dyan. Pero yung aming transmission, PPCRB server, makikita na rin doon yung mga datos na magmumula sa iba't ibang dako ng ating bansa at
open ho yan, lalo-lalo na sa ating mga kasama sa media, para i-monitor din yan at ikumpara doon sa mga datos na nanggagaling doon sa official, doon sa Comelec server, at doon sa amin na unofficial, maikukumpara ito kasi may mga ano rin ito, meron din itong mga halos sabay na datos din, at ganoon din sa mga iba pang mga transmission servers. So kaya kuwang-kuwa natin lahat 'yan, maiko-compare natin lahat 'yan, at makikita talaga yung magiging mabilis na resulta ng ating halalan. Ayun, ang sabi mga Doc Arwin, mga 12 midnight malalaman natin yung trend sa national, ibig sabihin mga senator. Siguro yung mga top 10 pwede nasabihin kapag pag-aagawan na lamang yung 11 and 12. Tama ba ako, Doc Arwin? Yes, lalo-lalo na kung malalaki na yung mga distansya ng boto nila, wag lang yung medyo parang dikit-dikit sila halos lahat. Pero makikita na natin yan at least safe na siguro yung first half, yung 1 to 6. Most likely, yan na yung mga yung pasok yan na talaga. Yung mga magiging resulta sa final. Oo. Anyway, Doc Arwin, alam kong busy lahat tayo sa pag-cover ng Desisyon 2025 bukas. Baka meron pa hong huling panawagan, impormasyon ng PPCRV. Nasa iyo ang pagkakataon, Dr. Arwin Serrano. Maraming salamat, Milky, at saka sa DZRH. Naalala ko yung aking mga physical na pananayam dyan sa studio nyo. Oo, napupunta ka dati dito itong araw. Yes. At mga nakakatuwa, nakakagiliw yung inyong mga program host dyan pagka ako'y pumapasyal dyan. At nandito nga pala ako ngayon sa bago magsimula yung aming meeting with the European Union International Observers. Pinayagan ba sila? Yes. Napakarami nila. Kung hindi ako nagkakamali ay parang mahigit 200 yata sila. Ba? Ngayon may patawag sila na meeting at ako nga magre-representante dito sa meeting na ito na magaganap ng alas 9 ng umaga. Kaya nga maaga ako rito Oo nga. para kunin ko yung iyong panayam. Ayan nga, Pero huling mensahe ko para sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Wag po natin sayangin yung ating pagkakataon na tayo ay aktibong makakalahok sa ating gagawing pagboto bukas. Harinawa tayo po ay nakalista na ng ating pong mga iboboto. Iwasan po natin na mag-overvote. Huwag po nating mamarkahan ang ating balota. Huwag natin mag-attempt na kunan ng litrato ang ating pong balota at ganoon din yung ating resibo. I-compare natin yung ating yung vote summary sa ating resibo doon sa ating ginawang pagboto dahil makikita natin yung ballot image sa screen ng makina, 15 seconds sa harap at 5 seconds sa likod or sa party list. At so isama na rin natin sa ating mga dasal ang ating pong gagawing pagboto, ang gagawing pagboto ng ating kababayan, ang magiging overall conduct ng ating halalan sa buong bansa. At harinawa ay magkaroon tayo ng malinis, tapat, tumpak, makabuluhan, at mapayapang halalan. Maraming salamat sa iyo, Milky. Happy Mother's Day ulit. Salamat po. Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng PPCRV o Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Salamat, Dr. Arwin.